palitan natin ng kapasitor. Ang ipapalit ko ay 50 volts pa rin naman, kasi pag tinaasan pa natin, gawin natin mga 60, 63, matangkad na siya, babangga dito sa may bubong niya o sa takip. Ito 50 by 10,000 microfarad. Tinasan natin ng microfarad, mas maganda ito, hindi siya bitin. Ayan. For today's video, bali Vascom na power amplifier VIP-PE120 na public address na amplifier ito. Ayan. First time ko makagawa ng ganitong klaseng brand. Vascom, sabi ng mayari is galing Korea daw yata itong brand na to. Ayan, comment na lang dyan sa may comment section yung mga nakakagamit or mga nakakalam ng ganitong klaseng amplifier. Bali dalawa ito, dalawang Vascom itong pinagawa sa atin. Then isang Cymar Power. Shoutout and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Sir from Valenzuela, taga Valenzuela itong si sir. Ayun, pinagawa o ipaparepair sa atin dito dahil siyempre may sira. Ang issue, hindi ko na gano'ng mata-recall or matandaan yung sinabi ni sir. Parang wala yatang audio ito. Ayan, upon checking, na buntit yung kapasitor. Ayan o, buntit. Ayan, kung walang audio ito, much better na palitan muna natin siguro itong kapasitor bago tayo mag-proceed sa may audio testing. Kasi ganun din naman eh, mag-check tayo, mag-audio test tayo, tapos may nakita tayong ito, tulad itong kapasitor, eh mas maigi na palitan muna natin bago siya test natin. Ayun, na muntik nang nagubad na sa sarili ng damit to. Okay, ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin, kasi hindi tayo familiar sa ganitong klaseng unit. Ngayon, mabilis yung video natin. Tanggalin ko muna itong palitan ko muna yung kapasitor. Yung value niyan ay 50 volts by 6,800. Pwede naman ilagay siguro dyan kahit mga 63. Yung pang 5 auto, kasya naman siguro, kasi parang may allowance pa naman yung haba niya eh. Pwede yan, yan ipapalit natin. Pero pakita ko pala muna sa inyo. Ayan, may power pa naman ito eh. Ayan o, may power pa naman siya, although wala siyang relay, nakarekta lang ito. Ayun, bali magpalit muna tayo ng kapasitor. Paklas ko na yung board, tapos yung kapasitor tinanggal ko na rin para mabilis yung video natin. Ito siya oh, medyo malsa na. Itong isa yung medyo malala. Ayan, tapos medyo yung board medyo nakalawang na. O hindi naman nakalawang, kasi original ito, marami lang, kailangan lang kuskusin. Okay, ngayon palitan natin ng kapasitor. Ang ipapalit ko ay 50 volts pa rin naman, kasi pag tinaasan pa natin, gawin natin mga 60, 63, matangkad na siya, babangga dito sa may bubong niya o sa takip. Ito 50 by 10,000 microfarad. Tinasan natin ng microfarad, mas maganda ito, hindi siya bitin. Ayan. Okay, ipapalit ko muna ito, tapos sabay linis. And then audio test tayo, tingnan natin kung may audio siya. Sana ito lang yung problema. Naibalik ko na yung kapasitor, napalitan ko na yung kapasitor. Yan, second hand lang to take note, second hand 10,000 na yung pinalit natin. Mas mataas yung microfarad nito. Binalik na natin. Tapos naglagay na tayo ng speaker. Yung connection niyan ay, kasi nga nakakuan niya, naka PA. Meron siyang 4 ohms, merong 8 ohms. Tapos ayan o, 70. Tapos may 100 volts. Yan, yung 8 ohms yung kinuha natin. Ngayon, ito yung audio source natin. Cellphone natin na isa. Pasensya na kayo, medyo wala tayo sa mood dahil may trangkaso tayo. Wala tayong marinig na lagatik ng relay kasi walang relay ito. Apply na ito. Yan, tinisting ko na, walang audio. Wala siyang audio, pero goods yung bias. Goods yung bias. Baka mamaya may problema pa yung control nito. Hindi tayo ganun ka familiar sa mga itong klaseng disenyo eh. Teka lang dito
baliktad. Oh. Ayan oh, nasa 0.4 bias niya. Baliktad eh. Basta may bias siya. Babaliktarin ko pa yung test prod eh. May bias siya. Wala lang audio. Tataka nga ako. Tapos yung OP amp niya oh. Ito. Go working siya na kahit walang supply. Kasi ito, papunta na dito sa may in. Tapos out yan, control, pupunta siya dito. Wala siyang signal, wala siyang supply pero gumagana no. Try muna natin kwanto. Palitan muna ng control. Pinalitan ko na ng control, bago na to. Pasensya, may nagpiprito doon ng isda. Ayan o, 50 volts bago na to. Ito yung control niya. Tapos meron pa ako napansin ito. Parang sira na yung capacitor. 50 by 10 UF. Ay 35 lang nga to eh. Ilagay natin is 50 by 10 UF ang pinalit natin. Dito yung nakalagay. Okay, balik natin. Sana magkaroon na ng audio. Naibalik na natin yung input nya. Yung bago yung control ha. Tapos ito yung pinalitan natin. Kulang na lang ay tornilyo. Ayan. Okay, may nakakabit ulit na input ito. Tapos speaker dyan pa rin. Kasi nakamuno lang ito eh. Ito yung indicator sa may signal. Dito yung indicator ng active nya. Ito, full volume natin. Ayan. Tapos volume tayo rito. Okay, ayun na. May sa ilalim, wala na. Ito yata yung amplifier ng gitara nila. Ito yata pinagdadrive sa may guitar nila eh. Kaya pwede na to. Lakas na rin ito. Okay. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Yun lang, pinalitan natin itong capacitor dahil lumubo na. Yung pinalit natin ay 50 volts by 10,000 microfarad ha. Ayan, tapos ito, saka yan capacitor na 10 UF kasi sa signal yan eh. Okay, goods na siya. Ayun, naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang ha. In case na maka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit, yung Bascom na to, kaso parang bihira lang yata to sa Pilipinas yung ito, sa market. Bascom na VIP PE120 public address na amplifier eh, may idea kayo di ba kung paano gawin o paano i-repair. And then sir from Valenzuela, bali ox na ulit itong Bascom maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo nito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on Laguna 24/7. So kung gusto magpapa-repair, Kalong sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.